Well, kagaya po ng alam ninyo, every love feast po natin, ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa aklat ng mga gawa. So, ito po ay tinitingnan natin at pinag-aaralan ng chapter by chapter. Sinisikap nating sa isang lesson, isang chapter. So tayo po ay nasa chapter 16 ng aklat ng mga gawa. At pinamagatan ko po yung ating mensahe sa umagang ito, mensahe ng Panginoon para sa ating lahat sa umagang ito, ang ebanghelyo sa ang pagpunta ng ebanghelyo, no, sa Europa. Okay? So madaling maintindihan 'yon, ibig sabihin sa pamamagitan ng kapitulong ito na itinala ni San Lucas ay ipapakita niya kung papaano dumating o ang pagdating ng ebanghelyo sa bandang Europa. Samahan po muna niyo ako sa maiksing panalangin at kayo po ay manatiling nakaupo at tayo dumulog sa panalangin. Dakila namin Diyos, ito ay oras mo ng pangungusap sa amin. Kinikilala po namin na napakahalaga na mapakinggan namin ang iyong salita at pagkatapos ito ay sa buhay. Dahil ayon sa iyong salita, dumarating ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming pangunawa sa mga sandaling ito upang anuman ang gusto mong ipangusap sa amin, individually and as a local church, may we respond with obedience sa iyo, Panginoon, and continue to transform us and use us para sa iyong ikararangal. Mangusap ka sa amin sa mga sandaling ito sa pamagitan ng pagpapaliwanag ng iyong salita. Ito po ang aming salmo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Bigyan po muna natin ng palakpakan, Panginoon. Ang kapitulo 16 po ng Aklat ng Gawa, ito po ay bahagi ng tinatawag na second missionary journey ni Paul. Alam po natin sa kasaysayan at maging sa Aklat ng Gawa, makikita natin na si Pablo ay nagkaroon ng 3 paglalakbay upang magmisyon. At ang kanyang, alam po natin, sa Acts, sa mga simulang kapitulo ng Acts, ang binibigyang highlight ni Lucas ay yung iglesia doon sa Jerusalem. Alam natin doon nagsimula ang Kristyanismo. Subalit, magmula nung sa chapter, I think in 13, o sabihin natin maging sa chapter 9 sapagkat ito yung pangunahing karakter doon sa isang iglesia na ginamit ng Panginoon na binubuo karamihan ng mga hentil na mga mananampalataya. Ang tinutukoy ko yung pong church in Antioch. At makikita po niyo dito sa mapa na nakapost. Ang Antioch ay nandirito sa bandang kanan, sa bandang ibaba. Doon siya. And then halos katabi lamang ang Judea o ang Jerusalem. At si Pablo, hindi po siya, kung natatandaan po ninyo, nung siya ay makakilala sa Panginoon, at before noon, alam natin, he was a persecutor of Christians. And therefore, nung nakilala niya ang Panginoon, kinuha siya ni Barnabas, and he introduced sa mga kapatid sa Jerusalem, kasama na ng mga alagad doon, mga matatandang mananampalataya, including yung mga apostles. They did not warmly welcome him. Actually, they doubted si Paul. Kaya nga po, marahil, it's one of the reasons why Paul really did not nagstay sa church sa Jerusalem. Probably was a little bit discouraged na yung mga taong supposed being talagang tatanggap sa kanya at yung pong mag-appreciate na ang Panginoon niligtas niya at yung unang pagtatagpo nila ay hindi ganoon kainit ang pagtanggap sa kanya. Gayunpaman, alam natin behind ng mga karanasang ito, particularly ng mga lingkod ng Diyos, ay nandoon yung sovereign act of God. May layunin ng Diyos. And therefore, si Pablo ay instead na ma-involve talaga sa Jerusalem at ang kanya maging home-based church niya ay ang Jerusalem, ay naging Antioch sa Syria. So, dito po siya
yung naging home base niya, ang home church po niya ay sa Antioquia. At mula dito, maglalayag po siya bandang Asia, and then sa second missionary journey, ang first missionary journey po niya ay Asia. Ang Asia po, yung malaking puti sa bandang itaas. At hindi po nangangahulugan ang buong Asia. We are part of Asia. Alam po natin, Asia is the biggest continent in the world. Saklaw pa po dyan yung mga sa Iran, ano. So it's the largest. During that time, pag sinabi pong Asia Minor, which nandyan po yung iba, yung mga churches sa Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamum, nandyan po sa bandang itaas, Derbe, no, Lystra. Iyan po ay sakop ng tinatawag na nung panahon na yon ay Asia Minor. Sa ating panahon ngayon, yan ay part po o bahagi ng bansang Turkey. So kapag sinabing Asia during that time, yung lugar po na yan, hindi yung kabuuan ng Asia na tayo ay bahagi na nasa southeast po tayo. Okay? Ngayon, sa second missionary journey ni Paul, nakikita po ninyo yung blue na line, no? So, pumunta po siya diyan hanggang ang Europe po, kung makita ninyo, yung sa extreme left sa itaas. Yun yung Europe. At ang sentro ng Europe during that time is Thessalonica. Pero dito sa Acts chapter 16, makikita natin ang unang pinangaralan ni Pablo, naging open door in preaching the gospel was Philippi. Okay? Ito rin ay isang significant na lugar sa Europe during that time. Well, tingnan po natin, sa Acts 16, merong tatlong pangunahing pangyayari dito na may dalang mga leksyon para sa atin. Una, yung pong pagsama ni na Pablo at Silas kay Timoteo. Pangalawa, yung pong pagtanggap ng pangitain, kundi po ko nagkakamali, nung sila ay nasa Troas. At pangatlo, yung pangangaral po ni na Pablo, Silas, Timoteo, and well, of course, kasama po nila yung nag-record, si Luke, kahit hindi niya sinasabi yung kanyang pangalan, nangaral po sila doon sa Philippi at kung anong nangyari doon. So, simulan po natin. Yung pagsama kay Timoteo. Na kung maalala po ninyo, sa chapter 15, merong mga significant na pangyayari doon. At least, dalawa. Maalala po ninyo? Ano yung unang nangyari sa chapter 15? Nakatala sa chapter 15. If you're familiar or naalala po niyo yung pag-aaral natin nung nakaraang buwan. Yung council sa Jerusalem. Okay? Yung pagpupulong sa Jerusalem, dala po ng issue sa mga Gentile churches na merong mga kapatiran from Jerusalem na hindi sinugo, inatasan ng mga apostol, ngunit nangaral, unfortunately, ang pinapangaral po nila is not the same gospel na ipinangaral ni na Pablo at Bernabe na sinang-ayunan ng mga apostol. Na ang kanilang pangangaral ng mga kapatid na to o yung mga nagmula sa Jerusalem na upang ikaw ay maligtas, kailangan mong sundin ang kautusan ni Moises maliban sa pananampalataya kay Kristo. So tinutulan niyon ni na Pablo at Silas, nagkaroon ng mainitang pagtatalo until nagkaroon po sila ng agreement na dalhin ito sa Jerusalem upang ang mga apostol ang magbigay ng solusyon. And then sila po'y nagmeeting sa pangunguna po ni James. So gumawa sila ng desisyon at makikita po yan natin sa chapter 15 na inutusan ang mga hentil ng ilang mga bagay at maliban doon ng mga apostol, huwag na natin bigyan pa ng pasanin na mismong tayo ay hindi natin mapasan ng mga Hudyo. Sabi doon, huwag silang makikiapid, huwag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo,
bagay nito ay dapat nilang gawin, no? At makikita po natin na ang mga bagay nito, bagamat of course inuutos ito sa ating mga hentil, pero nakita natin ang pangunahing layunin dito so that Christian Jews, they will not be stumbled from Gentile Christians. Ngayon, isa pang pangyayari ang nangyari sa Acts 15 na mahalaga. Naalala po ninyo kung ano yon? Yung pagtatalo nina Pablo at Bernabe na nauwi sa paghihiwalayan. So alam natin yung naging reason ng kanilang pagtatalo. Gusto ni Bernabe na isama si John Mark, ayaw ni Paul. Ang dahilan ni Paul kasi doon sa kanilang first missionary journey, tumalikod, no? Si John Mark. Well, alam po natin na si Bernabe, I mean, very understanding na mananampalataya ang taong ito. Sa chapter 4 ng Acts, siya po ay inilarawan doon. Very compassionate. In fact, siya po yung talagang nagbigay ng companionship kay Paul at nagtiwala kay Pablo nung siya ay hindi pinagkatiwalaan ng iba dahil nga dati po siyang persecutor. Gayunpaman, ayaw ni Paul. So nagtalo po sila. Sinama ni Bernabe si John Mark at si Paul naman sinama niya si Silas o si Silas. Well, nakita po niyo po, sa likod ng mga to, kumikilos ang Diyos. Kahit sa ating mga pagkakamali. Well, of course, God does not want na tayo ay magkamali o magkasala laban sa Kanya. But because of the grace of God, kahit na tayo ay nagkakamali, because His love is so abundant, and God has long suffering, very patient, ang ginagawa ng Diyos, hindi lamang niya inuunawa yung ating pagkakamali, but He can turn all these things for our good. Ganun kaganda kapag ikaw ay nasa Diyos. Nakikita mo na kahit ang iyong pagkakamali, na ang iyong mga pagkakamali ay hindi hangganan. Minsan ito ay simula ng mga magagandang pagkakataon dahil may ginagawa ang Diyos o may gagawin ang Diyos. Sa mga talatang una, tingnan po natin yung isa pang naging kasama ni na Pablo at Silas. Sabi sa verse 1, Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroroon si Timoteo na isang alagad. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman isang Griego. Mataas ang tingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa tatlong talatang ito, dinescribe o inilarawan ng kaunti ang kabataan ito. Well, sinasabi po at this time si Timothy probably is around 40, mga early 40s. Ngayon, kung ikaw ay early 40s, kabataan ka pa ba? Ang tawag na sa iyo, matandang matandang binata na. Kapag 40 ka na, ang tawag na sa iyo, matandang binata, no? Pero during that time, ewan ko ba't 40 pa, kabataan pa ang turing nila ng mga panahon na yon. Well, anyway, tingnan po ninyo. Ang description sa kanya, una po, siya ay isang alagad. He was a disciple. What a good description ng isang tagasunod ni Kristo. A disciple, it means a learner, a follower. Ito po yung description ng bawat isa sa atin. Tayo ay tagasunod at taga-aral ni Kristo. Pag sinabing tagasunod, our main concern sa mundong ito ay sundin ang kalooban ni Kristo, alamin ang kanyang kalooban, sundin ito at hindi ang ating mga pananaw, yung ideology natin, yung paniniwala natin na kung saan-saan natin nakuha sa mga matatanda, sa mga aklat, kundi
ang inuunawa natin at sinusunod ay ang kalooban ni Kristo na nahahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. We're not only learners, but we are also followers. So, pagkatapos nating inaral, natutunan, ito po ay ating sinusunod. He was a disciple. Pangalawa, ang sabi po, iginagalang siya. Siya po ay taga-Listra. Pero nakita po ninyo yung impluensya ng kabataan ito? Well, makikita natin dito, hindi nasusukat sa edad ang impluensya mo bilang isang alagad ni Kristo. Merong matanda na sa iglesia na walang pinagkatandaan. May mga kabataan pa lang sa iglesia, pero ang impluensya ng kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ay ganoon na lamang. Sabi dito, siya ay iginagalang hindi lamang sa Listra, sa kanyang hometown, but also sa Iconio. Ibig sabihin, mga kapatid, para magkaroon ka ng ganitong impluensya o magkaroon ka ng ganitong impact sa mga tao upang igalang kanila, abay, marahil ginagawa mo at sinusunod mo ang Panginoong Hesukristo. Now, mga kapatid, what's the lesson na gustong ituro sa atin dito? Bakit binanggit pa yung si Timoteo sa kabila ng kanyang pagiging kabataan ay iginagalang hindi lamang sa kanyang lugar but even yung mga adjacent na lugar, particularly ang Iconio. Makikita natin dito na ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakabatay sa ating karunungan at kakayahan, kung hindi sa pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos. Lagi ko itong binabanggit kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon sa mga nais maglingkod sa Diyos. Ang sabi ko, ang kapital natin sa paglilingkod sa Diyos ay hindi yung ating mga diploma sa mga seminars or sa mga seminaries na dinaluhan natin at tinapos natin. Ang ating kapital ay ang integridad natin bilang mga lingkod ng Diyos. Integrity, it means whole. Sinusunod mo ng buo. Well, of course, sasabihin natin, Pastor, sino ba naman ang ganun? Kaya mong sundin ang lahat. Well, of course, hindi yun yung point. You're consistent sa mga alam mong tama na kahit minsan nagkakamali ka pero hindi mo sinasanay na gawin ng paulit-ulit yung pagkakamaling yon. You stand up again and then try na gawin muli yung tama sa ikalulugod ng Diyos. Sa ating pagbibigay, are we consistent? Sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, are we consistent? Sa paglakad sa kabanalan, are we consistent? Sa pag-iwas sa kasalanan, sa mga bagay na alam nating nakapagpaparumi sa ating isipan, sa ating damdamin, are we consistent? Sa pagsunod, alam niyo, if we are not consistent, if we do not live in integrity, mahirap na magkaroon tayo ng impact sa mga tao. Hindi ang titingnan una ng mga tao yung ating karunungan. Well, probably may mga ibang mga tao ganoon. Sinusukat nila ang leader sa kanyang katalinuhan at sa kanyang kakayahan. But not in the church. Di po ba? Ang unang tinitingnan natin at higit sa lahat, ang unang tinitingnan ng Diyos sa naglilingkod sa Kanya, yung katapatan niya. Yung kanyang buhay. Well, mahalaga ang karunungan, mahalaga ang kakayahan. Kaya nga tayo nag-aaral ng mga lingkod ng Diyos. Kaya nga tayo nagsasanay. Pero hindi ito kapalit ng isang tapat na puso sa pagsunod sa Diyos. Ngayon, makikita rin po natin ang kahandaan ng kabataan ito na gawin ang lahat for the sake ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Nakita po ninyo, well, hindi ko po alam if Timothy struggled when Paul said, join us. Maglingkod tayo sa Diyos. At alam po niyo yung klase ng paglilingkod na susuungin o sasamahan ng kabataan ito, it was not a simple praise and worship or kaya ay mag-evangelize ka sa mga lugar na malapit sa iyo, sa iyong hometown, sa iyong probinsya. No, hindi ganon. Alam ni Timothy, nasasama siya sa mga mapanganib na paglalakbay ni Pablo.
At alam din niya kung sino si Pablo. Na nagmula nung siya'y mangaral ng purong ebanghelyo, ang dami niyang naging kaaway. Alam niya yung kanyang susuungin. Isa pa, nakita natin dito, he was willing to adopt change. Sabi ni Pablo, Timothy, kailangan mong patuli. Sino po dito nagpatuli at the age of 40? Pakitaas ang kamay. Alam ko, walang magtatas ng kamay, nakakahiya, ano? Pero mga kapatid, alam natin, sa mga Gentile, hindi po big deal ang circumcision, unlike sa mga Jewish people. Pero for the sake, marahil pinaliwanag ni Pablo sa kanya, you want to be effective at least sa pagmiministry natin sa mga Hudyo, ang unang titingnan ng mga yan are you circumcised or not? Because if you are not circumcised, wala kang lugar upang kami ay ministeryohan. And so he willingly accepted. Nagpatuli po siya at the age of 40. Inisip ko, gaano kaya kalaki yung gunting o yung kutsilyo kung ano man ang ginamit kay Timothy. But well, anyway, he was willing. That's the point. Willing siyang tanggapin. Mga kapatid, ito yung totoo. In serving God, there are necessary changes at adjustments na gagawin natin. Not only because we are not perfect, but because yung kapaligiran po natin nagbabago. Hindi po ako ganito mag-preach nung ako'y bata-bata pa sa pananampalataya. Alam niyo, I'm almost 30 years as a pastor. Nung una, naalala ko po, gagawin ko yung aking sermon, the best I can, ipagpipray ko po ito, and before I will preach, haharap ako sa salamin, ipapractice ko po yung aking ipipreach before ng Sunday. And then pagdating ng Sunday, believing you have done your best, and then magsasalita, Pastor, hindi namin naintindihan ang iyong pinangaral. It's frustrating and discouraging. Pero sabi ko, this must be a challenge. This should be a challenge to me. Ano yung babaguhin ko sa aking pagpipreach? Well, I'm still improving. Or I'm still trying to improve sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. As much as I can, gusto ko pong maging maliwanag. Kaya nga sometimes, I apologize, no? O kung tama man to, na mag-apologize sa inyo, alam niyo minsan napapahaba yung sermon. Just merely because gusto ko pong maging maliwanag sa inyo. Hindi yung paglabas ninyo, wala kayong natandaan, hindi nyo naunawaan. Because kung hindi nyo naunawaan ang salita ng Diyos, how can you apply it? And if you will not apply it, if you did not apply it, how will you be transformed? Paano tayo babaguhin ng Diyos? Di po ba? So, he was willing to adjust. He was willing to accept ang pagbabago para magamit sa Panginoon. Ganyan ang lingkod ng Diyos. Amen. Ganyan ang lingkod ng Diyos. Na kahit nasanay ka na sa ibang bagay, kung alam mo na ito ay ineffective na at hindi na kumukonect sa iyong mga ministeryohan, you should be willing to adjust and to accept change. Hindi lamang sa mga lingkod ng Diyos, but even sa mga leaders sa inyong pamilya o kung saan man, you have to be willing to accept change. If you want to improve, be open-minded sa pagbabago. Pangalawang nakita natin dito na nangyari yung pagtanggap ng pangitain. Well, makikita po ninyo dyan sa ating mapa. So mula po dun sa Antioch, sabi doon, siya po ay pumunta doon sa Derbe at Lystra sa verse 1. So sundan po ninyo sa mapa. So pumunta po sila, pagdating po nila sa Lystra, sinama nila si Timoteo at sa verse 4, sa bawat lungsod na kanilang dalawin, probably yung sa Asia Minor, no, yung mga
kung nakikita po ninyo yung mga pangalan ng mga lugar dyan, sila po ay nagsipaglibo dyan, and many of the churches sa mga lugar na yon, they started during the first missionary journey. Sabi sa verse 4, sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinaalam nila sa mga alagad ang pasya ng mga apostol. Yun po yung sa chapter 15. Yung binanggit ko kanina, yung nilagay nila yung decision nila sa isang sulat na dala-dala ni na Pablo at maging marahil si Bernabe na gumawa ng panibagong kopya. Hindi po natin alam, but probably ganoon. At ang sabi po, at iniutos na sundin iyon. Kaya, verse 5, tingnan po ninyo yung naging resulta ng kanilang ginawa sa mga syudad na kanilang pinuntahan before going to Europe. Hindi po nila pinlano na yung tatlong ito, including si Mark, o pang-apat, na pumunta sa Europa. It was not part of their plan. Ang plano po nila marahil, matayo pa ng mga churches around Asia Minor, no? Or bisitahin, kagaya ng ginawa nila dito, upang patatagin na nangyari naman sa verse 5. Ang sabi, kaya tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesia at araw-araw na daragdagan ang bilang ng mga alagad. Ang ganda po, no? Imagine, only 4 persons, but they were able to encourage and to establish the faith ng mga iglesyang ito. How much more kung hindi lang sila 4? Mas malaki yung kanilang magagawa. At tingnan po ninyo, it was not only yung naging produkto ng kanilang ginawa na na-encourage sa mga mananampalataya, kundi ang sabi, nadagdagan pa, continuously nadaragdagan ang bilang ng mga alagad. Meaning they are ministering to the churches, to the unbelievers, upang sila ay sumampalataya. Sa mga believers, patatagin ang kanilang pananampalataya. Sa mga unbelievers, makilala nila sa Kristo upang sumampalataya kay Kristo. Ang tanong, nagiging ganun ba ang ating buhay? O ang lagi nating concern yung pagpapatatag ng sarili nating pananampalataya? Yun lang yung concern natin. Makadalo ng linggo, well, at least mag-survive ang ating pananampalataya sa buhay na ito, na sa ating kamatayan, tayo pupunta ng langit, and beyond that, wala tayong pangarap at naisin na gawin para sa kaharian ng Diyos. Well, mga kapatid, hindi ganoon ang plano ng Diyos sa atin. At hindi kailangan marami. Only 4 committed. If they join together, ang dami din ang pwedeng magawa. Sabi ko nga, how much more if the whole church ang nagkaisa sa dalawang bagay nito? Well, alam po ninyo, mga kapatid, kahit na, alam ko, limited ang oras ngayon, but parang konting patalastas. We are moving ng ating church ay mag-involve sa mission. Nisip natin, Pastor, napakaliit pa lang natin. We need actually na missionan ang church na ito ng mga ibang mga gawa. But I think we have to we have to step bigger. Nito pong September, probably September, October, pupunta kaming 3 pastor at ilan sa mga kapatid na gusto, we will do local mission sa Botolan at sa iba. Meron na po doon na connection, meron na tayong contact person upang mag-mission doon or to do ministry. Ang mga young pro ng church natin ng Sindalan, sinabihan ko na rin, pinapaalam ko na rin na we will do mission sa bandang Clark, sa mga ITAS doon. One day, dito po sa Zambales, probably 3 days, 2 nights. We'll stay doon, tutulungan natin yung church na mas may pangangailangan kesa sa atin in any way possible na magawa po natin. Bakit? Sapagkat ito yung plano ng Diyos. Huwag lang tayong tumingin sa 4 na sulok ng ating church building. Ang ministry napakalawak, hindi lamang ang ministry ng ICCC. At malibang mamulat tayo doon at magsimula tayong gawin, marahil mababox na lang tayo sa ating kinalalagyan. But I'm hoping na as we are doing this, ay makasama po namin kayo sa anumang paraan na po pwede kayong maging bahagi. Pangalawang nangyari, pagtanggap.
ng pangitain. Sa verse 6, nagsimula po yung pagtanggap ng pangitain sa pamagitan ng pagbabawal kina Pablo. Sino nagbawal? Well, pakinggan po ninyo. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid, dito? Alam niyo, nagtatanong ko dito, why would the Holy Spirit pigilan at bawalan pa, hindi lang pigilan, bawalan pa sina Pablo na mangaral sa Asya? Sa first missionary journey, ginawa na nila yon. Ano bang mali ang pangangaral sa salita ng Diyos for the purpose na patibayin ang pananampalataya ng mga kapatid at may pakilala si Kristo sa mga hindi mananampalataya? Well, you will know the reason as we proceed in reading yung mga susunod na mga verses. Verse 7, pagdating sa hangganan ng Mysia, probably ang Mysia, nakita po ninyo yung Galatia dyan, and then, bagamat yung Mysia, wala po dyan, probably katabi ng Mysia. Pagdating po nila ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bithynia. Nakita niyo yung sa Bithynia, yung sa bandang itaas. Okay? Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. The Spirit of Jesus is the same sa Holy Spirit. Okay? Sa verse 6, sila'y binawalan na mangaral sa Asya. Sa verse 7, hindi pinahintulutan na sila'y pumunta sa Bithynia. Tanong natin, ano bang mali doon sa pangangaral? Well, God has a greater purpose. Wala pong mali na sila'y mangaral sa region ng Asia Minor. Walang mali doon. But God has a greater purpose. Dito po maintindihan natin, mga kapatid. Kapag ang buhay mo ay hawak ng Diyos, walang pagkakataon. Walang nagkakataon. Amen. There is no coincidence when your life is in the hands of God. There's no coincidence. Ang kalooban ng Diyos, if you are sensitive in knowing and following the will of God, walang nagkataon. Ang mga delays mo sa buhay, hindi yan pagkakamali. Yung mga, minsan, mga panalangin mong hindi natutupad at hindi sinasagot ng Diyos, at least pansamantala, hindi po yan nagkataon. At hindi walang halaga ang mga bagay na yan. Because God is perfectly orchestrating all things that must happen in your life for His greater purpose. At kailangan maging sensitive tayo sa ganun. Tingnan ninyo, ano ba ang nais ng Diyos sa kanila? So, hindi sila pinayagan ng Holy Spirit na pumasok sa Bithynia. Ang layunin nila, mangaral, walang mali doon. But again, as I've said, God has a greater purpose. Anong ginawa nila? Kaya dumaan sila in verse 8, kaya dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Nakita po niyo yung Troas, bandang doon, halos malapit na ng Macedonia or ng Europe, sa kontinente ng Europe. Again, at this time, wala pa po silang planong pumunta ng Europe. Marahil iniisip nila mas mapanganib ang lugar na yon. Unlike at least sa mga lugar na kanilang pinuntahan na ng first missionary journey, kilala na sila, mas lesser ang panganib. Ito ay bago sa kanila sa Europe at hindi nila inaakalang pumunta doon, probably, gaya na sinabi ko, because of greater danger. At marahil, iniisip nila baka hindi ang lugar na yon upang tanggapin ang pangangaral nila ng Ebanghelyo. Pero, kinagabihan, in verse 9, kinagabihan, nagkaroon si Pedro ng isang pangitain. Ito na. Ibig sabihin, yung pagsansala o yung pagbabawal ng Banal Espiritu upang mangaral sila sa Asya at pagpigil sa kanila na pumasok ng Bithynia upang mangaral, dito na ipapaliwanag ng Diyos through vision ang greater purpose ng Diyos. Nakita po ninyo, mga kapatid, there are times God will close
doors in your life without explanation, without immediate explanation. But if you are living by faith, you know that God will do something greater. Hihintayin mo at ang Diyos ipapaliwanag niya yan at tutuparin niya yan if you are faithfully obeying God. Verse 9, ang sabi ganito, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking Macedonia, taga Macedonia, ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Isang panaginip. Marahil, habang tulog si Pablo, or probably habang siya'y gising, biglang nagkaroon ng pangitain. Isang taga Macedonia, isang European tao. At nakikiusap kay Pablo, sabi niya, pumunta ka ng Macedonia, pumunta kayo ng Macedonia, tulungan ninyo kami. In verse 10, tingnan po niyo, ganitong naunawaan ni Pablo. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos, hindi ng tao. It was God's will. It was God's clear direction sa pangkat na to ng hangarin na ipangaral si Kristo, na unawaan nila that God is calling them to go to Macedonia, to Europe, to spread the gospel sa region o sa kontinenteng iyon. So sabi, sila po'y gumayak sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Anong naghihintay sa kanila doon? Wala silang alam. But all they know, they have to follow God. Because following God is the best action na pwedeng gawin ng isang lingkod ng Diyos. At para sa Kanya, walang ibang option but to follow. Hindi mangangatwiran, hindi magdadahilan, kundi kaagad sasabihin niya, yes Lord, susunod ako. And so, tinanggap nila yung pangitain. Sa verse 11, ang sabi ganito, mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samothracia. Hindi po sila nangaral doon. Probably now, hindi na binanggit ni Luke, the Holy Spirit kept on talking and communicating to them kung anong gagawin nila. So pumunta po sila sa Samothracia, hindi sila nangaral doon. At kinabukasan sa Neapolis. Nakita po ninyo yung Neapolis dyan. Hindi rin sila nangaral doon. Mula rooy, nagpunta kami sa Filipos. Nakita po ninyo, there are other places. Bakit hindi yun yung pinupuntahan nila? Bakit ang mga lugar na to? Well, probably, it was through the direction of the Holy Spirit. I think, yun lang ang explanation dito. Pwede silang pumunta sa Thessalonica this time. Ito yung sentro ng Macedonia. Mas malago, mas mataong ang lugar na to, marahil. But because of the direction of God sa kanila, they went to Philippi. At anong nangyari dito? Sa verse 13, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manlangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Ito na po yung simula ng ikatlong pangyayari, pangangaral nila sa Filipos. O yung pagsisimula ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa Europa, sa dako ng Filipos. So, same strategy na ginagawa ni Pablo. Hahanap sila ng mga Hudyo, kung mayroong sinagoga, pupunta sila doon upang mangaral. You see mga kapatid, we have to have strategy in presenting the gospel. Okay? Hindi yung basta-basta na lang. Sugod, bahala na. Hindi ganon. They have the strategy. Kung walang pagpaplano, marahil, hindi magiging ganon katagumpay. God is not against planning. Especially sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Although yung plano na yon, it is not the definite. It should not be the definite. Kundi minsan, mag-i-intervene ang Diyos. So, pagpunta po nila sa tabing ilog, iniisip po nila na marahil merong sinagoga doon o kaya lugar na pinagtitipunan ng mga Hudyo, kapwa nila Hudyo, pero wala. Ano po yung nakita nila dito? Meron doon na mga babaeng
nagmamaritesan. Nagkakatipon, nag-uusap-usap po sila. Okay? Anyaning kaya nga po minsan yung pagpupulong na ganito, magandang parang entry point ng gospel sa mga kababaihan. Nakita po ninyo kadalasan, well, I hope I'm wrong, pero kadalasan parang mas bukas ang mga babae sa pakikinig ng ebanghelyo kumpara sa mga lalaki. Napansin po niyo kapag nag-house to house kayo, mga kapatid, di ba mas madaling lapitan ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan? Kahit sa church, mas marami mga babae kumpara sa mga lalaki. So, ang nangyari po doon, sa verse 14, kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga-Tiatira. Isang businesswoman. Napansin po niyo, hindi po siya taga-Filipos. Hindi siya taga-Filipos. Siya ay taga-Tiatira. Pero bakit nandoon siya sa Filipos? Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. No? Marahil po, nung panahon na yon, yung color violet na tela, mamahalin po ito. Marahil dahil hindi ganoon kasagana, baka mahirap gawin yung ganitong kulay. And usually ito'y ginagamit ng mga maharlika o mga kilalang tao. So, ito po yung kanyang negosyo. And probably, ang babaeng ito ay may kaya sa buhay. Pero nakikita po ninyo yung gusto kong makita natin. Hindi siya taga-Filipos. She is from Thyatira o Tiatira, pero nandun siya. Nagkataon yon? Nagkataon na nung oras na yon, nagkaroon ng pangitain o ng mga panahon na nagkaroon ng pangitain si Pablo na sila'y pumunta sa Macedonia at nagkataon na si Pablo at yung kanyang pangkat pumunta ng Filipos at pumunta doon sa tabing dagat at makita doon ang isang negosyante na si Lydia. I don't think lahat ng ito ay nagkataon. Hindi ako naniniwala na ito'y nagkataon. Lahat ng ito ay pinaglakip-lakip ng Diyos. Ang kauna-unahang recorded, ang kauna-unahang naging mananampalataya sa Europe as far as the record ng Biblia ay si Lydia. Isang babae na hindi man taga doon. Pero nakita ninyo, sinasabi ko kanina, kung ang buhay mo ay hawak ng Diyos, walang nagkakataon. Pinaglalakip-lakip ng Diyos sa iyong kabubuti. Ganito po kaganda ang magtiwala sa Diyos. Ganito kaganda ng buhay natin ay salalay natin sa kamay ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos ay ang kabutihan natin, ligtasan natin at gagawa ng paraan ng Diyos upang yung kanyang layunin para sa atin ay matupad kung susundin natin ang Diyos. So, nandoon siya. Ano pong nangyari? Sa verse 14, sabi ay ganito, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Makita natin dito, maunawaan natin dito na gustong sabihin ni Lucas ng kaligtasan ay nakasalalay sa Diyos. Binuksan ng Diyos ang kanyang kaisipan. Meaning to say, sa ibang pangunawa, yung kahulugan nito is, God helped her to understand the gospel. Kasi kapag lang ganon, imposible sa tao maunawaan niya ang tungkol sa Diyos o ginawa ng Diyos. And so God should or must initially do the action para ang tao ay lumapit at sumampalataya sa Kanya. Malibang gawin ito ng Diyos, sa atin wala tayo dito. Kaya nga ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi ito dulot ng ating mabubuting gawa. Kaya nga mga kapatid, kung pinapabayaan mo lang ang iyong kaligtasan, hindi mo naiintindihan ang laki ng habag ng Diyos na ipinamalas na sa iyo, na isasantabi mo lamang yan. Dahil sa iyong sariling kagustuhan, dahil sa layaw mo, dahil sa pangangailangan mo, hindi mo naiintindihan ang halaga ng buhay.
Kung ikaw isang mananampalataya pero ang trato mo sa iyong pananampalataya at kaligtasan ay ganun na lamang, kaya mong isantabi sa iyong trabaho, kaya mong isantabi sa iyong pangarap, kaya mong isantabi dahil sa iyong pamilya, hindi mo nauunawaan ang kahalagaan ng iyong kaligtasan. Ang halaga nito ay si Kristo, ang sukdulang kapahayagan ng habag ng Diyos. At isipin mo to, malibang gumawa ang Diyos sa iyo, wala ka dito, wala kang pananampalataya kay Kristo. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos pagdating sa ating kaligtasan. And what we have to do is to value it, pahalagaan ito, ingatan ito sa tulong ng Diyos at ikabuhay hanggang sa ating kamatayan. Ano pa pong nangyari dito? Si Lydia ay sumampalataya sa Panginoon, ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Pero look at this. Automatic po ba ng kanyang mahal sa buhay ay sumampalataya sa Panginoon? You will see in verse 15. And I think sana ganito po maging attitude natin. Sino dito mayroon pa mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya? Let me see your hands, please. Yung iba, wala na kayong mga kapatid, magulang, anak na hindi mananampalataya. Puro na po kayo mananampalataya. Good. Pero sa mga meron pang katulad ko na meron pang mga hindi mananampalataya, I think it's not enough that we pray and cry for them. We're crying for them. Na every time na sabihin natin sa panalangin, umiiyak tayo, pero wala tayong ginagawa. Look at what Lydia did. At later, ganito rin yung ginawa ng tagabantay ng kulungan. Verse 15. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong sambahayan. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. So what does that mean? Lydia brought the gospel to her household. Hindi lang ipinanalangin, hindi lang ninais, sinadya niyang dalhin ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang bahay upang marinig din ang Ebanghelyo. Ito rin po yung ginawa ng jailer. Sa verse 30, dun po sa verse 36, no? At patuloy. Simulan po natin in verse 34 at 33. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Sa verse 32, ang sabi ganito, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya, dun sa jailer, at sa lahat ng nasa kanyang bahay. So ibig sabihin, kagaya ni Lydia, dinala niya ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang bahay upang ipangaral din ang salita ng Diyos. At kagaya ni Lydia, sila'y sumampalataya. Naintindihan po yung ibig sabihin? Kung ang inyong mga anak ay hindi mananampalataya ni Kristo, ayaw nilang pumunta sa church, dalhin ninyo ang ebanghelyo sa kanila, sa inyong bahay. At ang gaya nga po ng sinasabi ko, hanggat ang inyong mga anak ay nasa poder ninyo, ang inyong kalooban, lalo na maganda yan, ipilit ninyo. Amen, mga magulang. Tayuan natin yung ating responsibilidad at ang ating otoridad. Hanggat sila'y nasa poder natin, kailangan nilang sumunod, lalo na't ang ating ipinipilit sa kanila ay sa kanilang kabubuti. Well, Pastor, yung ka na akong anak, pag Sunday, kaya apilit. At siya ka rin kayang barkado. Well, nasa yan, isang magulang. Isipin mo, checking poder mo, ikay papakan, ikay papagaran. Ikay manyaling-malan kaya. Kay ba't ning kaya kang kaburian na sa'y kabubuti niya, ayaw yung sundin, hahayaan mo lang. Naintindihan po yung ibig sabihin. At sa inyong mga anak, nandirito, alam nyo, one of the best gifts na meron kayo, ipinanganak kayo sa mga magulang na may concern sa inyong eternal destiny. Isang masaklap, isang bagay na sa tingin ko ay hindi kagandahan ang ipanganak ka sa mga magulang na walang pakialam sa iyong spiritual na buhay.
Pasalamatan ninyo yung mga magulang kung kayo'y pinipilit na pumunta sa pananambahan at makinig ng salita ng Diyos. Sa ngayon, marahil, iniisip nyo pabigat ito, but later on, maintindihan ninyo, pasasalamatan ninyo mga magulang ninyo. Kahit na gaano man sila kakulit sa bagay nito. Dahil ang gusto nila, hindi lamang maging maayos ang buhay nyo sa mundong ito, kundi maging pagkatapos ng ating buhay o ng inyong buhay sa mundong ito, maging maayos at makasama ninyo ang Panginoon. So, ang nangyari po dito, God opened doors. He closed the door in Bithynia, in Asia Minor for the meantime, because God is opening up another door in Europe. At nangyari yung kalooban ng Diyos. Now, ano po ba ang mga itinuturo nito sa atin? Nais kong ibigay yung mga lessons na itinuturo sa atin. Una, ang mga pinipili ng Diyos upang gamitin ay hindi lamang yung available, kundi willing at tapat sa pamumuhay bilang alagad. You want to serve Christ? Amen? Gusto yung paglingkuran si Kristo? Don't just be available, but be willing na gawin yung ipinapagawa ng Diyos. Na kung minsan, yan ay ayaw ninyo, but be willing. If you want to serve Christ effectively, with effectiveness, then you have to be faithful. Pangalawa, ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon para sa matagumpay na pangangaral ng kanyang ebanghelyo. Kahit pa may kahirapan, ito, ngunit, tiyak ang pagtatagumpay dahil ang Diyos ang ating kasama. The presence of God is enough for victory. Amen? Saan man ginagawa natin para sa Kanya. Hindi ang methodology, bagamat yan ay mahalaga. Hindi ang pera, hindi ang facility, hindi yung karamihan, it's not the number, but it is the presence of God that will guarantee success in the ministry or even in our spirituality. Yun yung magagaranti. Kasama mo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sana lagi mong kasama ang Diyos. Ikatlong lesson, ang Diyos ang nagbubukas ng pagkakataon at nagliligtas ng mga tao at tayo ay mga kasangkapan lamang niya. I wonder mga kapatid, bakit marami mga mananampalataya na magpahanggang ngayon ay ayaw magpagamit pagdating sa paghayo at pangangaral ng salita ng Diyos? Is it because of ignorance? I don't think so. Ilang beses na bang narinig nyo ang tungkol sa paghayo? Maybe more than 100 times? So that means, you're not ignorant, right? Unless, yung ignorance, it means you are ignoring it. Hindi yung kamangmangan o walang alam. Kung ang kahulugan, ignorance, you ignore, well, probably, that's right. 100 times na napakinggan mo, kailangan kang humayo, but you are ignoring it. Pero alam po ninyo, sa akin, ang talagang dahilan, ayaw lang nila. Ayaw lang nila. Ayaw lang natin na humayo. Kaya natin, pero ayaw lang natin. Mga kapatid, this is my prayer. Makita nawa natin sa chapter 16. Bibigyan ka ng kasama ng Diyos. Pangalawa, bibigyan ka ng direksyon ng Diyos. Ikatlo, bibigyan ka ng tagumpay ng Diyos. Napansin nyo, coming from a dispute, probably that this time, before chapter 16, discouraged si Pablo dahil nangyari yung split, paghihiwalayan nila ng kanyang matalik na kaibigan. But that did not stop Paul para gawin yung kalooban ng Diyos. And I'm praying, mga kapatid, makita natin yung nakita ni na Pablo. Gawin natin yung ginawa ni na Pablo. They were not extraordinary men. They are not greater than us when it comes sa maraming bagay. They were ordinary as we are. Pero ang wala tayo na meron sila, they have the heart.
na maglingkod sa Diyos. At nawa, yun yung ipanalangin natin. Amen. Kung magpahanggang ngayon, sarili mo pa rin ang iniintindi mo, you have missed a lot. But anyway, it's not too late. It's not too late. Magpagamit tayo sa Diyos. Hindi mas mahalaga ang negosyo at pagtatrabaho mo sa kaharian ng Diyos. Because at the end, pag-aharap tayo kay Kristo, hindi ang trabaho, pamilya, negosyo mo ang kanyang tatanungin, kundi ang ginawa mong paglilingkod sa Kanya. Amen. Dakila namin Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa narinig po namin mensahe mo. Alam po namin, Panginoon, nais mo kami turuan kung paano pang lalo kaming sumunod at maging tapat sa iyo. Pagpalain mo kami at sa pagpapatuloy ng aming gawain.